morning po sa bawat isa. Good morning. Good morning po. Okay, ayun po. Today is November 30. Tama po ba? Last Sunday of November. Tomorrow we'll entering the last month ng buwan ng taon na ito. Excited na po ba kayo sa December? Excited na po ba sa December? Nakapag-ipon na po ba kayo ng 500 para sa ating Noche Buena? Wala pa. Okay, wala pa. At least mura yung Noche Buena ng mga Pilipino ngayon, 500 lang, di ba? Anyway, sabi nga, God will provide. Ano man yung presyo niyan, ano man yung halaga, God will always provide para sa atin. Amen? Amen. Sino po dito nag-workout? Mga nag-workout? Kadalasan, tinatarget niyan is 2 to 8 muscles. Medyo minor muscles. Tinatarget natin pag nagpunta tayo ng gym. Pero po ba, na pwede tayong makatarget ng 8 to 12 muscles or even 17 muscles kahit wala tayo sa gym. Paano po yun? Isa? Amen. Sanayin po natin umiti. Nakakapagpaganda ng araw yan sa iba, hindi lang sa atin. Okay. Today, we'll continue to make this day great para sa Panginoon. Amen? Amen? Habang hinahintay po natin yung ibang mga kapatid natin na dumating, we'll try our best to maximize yung time natin na nandito. Sabi sa Bible, when Jesus was entering Jerusalem, people were praising Him. The Pharisees told Jesus to make a crowd stop. Sabi, patigilin daw muna yung mga tao na nagpupuri sa Panginoon. But then Jesus responded, that worship is inevitable. Even creation itself will cry out in praise of human did not. Sabi doon sa Luke 19:40, I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones will cry out. Amen? Amen. Kaya sa umagang ito, huwag nating hayaan na mas ma-overpower tayo ng mga bato at mga creation sa paligid. Maximize yung katawan natin na binigay sa atin ng Panginoon para ibalik yung papuri para sa Kanya. Amen. Sabi sa Psalm 96:11-12, Let heaven rejoice, let the earth be glad, and let the sea resound, and everything in it. Let the field be jubilant, and everything in them. Let the trees and the forest sing for joy. Even all creation will continue to worship our Lord. Amen. Kaya sa umagang ito, magpuri tayo sa Panginoon. Let's maximize everything that we have
set aside everything na makakapagpabagal sa atin, makakapagpahina sa atin, yung mga isipin natin. Iwan muna natin sila doon sa ating mga bahay. Sa oras na ito, let's focus on worshiping the Lord. Amen? Let's pray. Lord God, we continue to give you grace, honor, worship, adoration. Ito, Lord, we come to you, Lord, in humble adoration. Everyone, oh. Ito. Gagamitin sa umagang ito sa pagbibigay ng papuri sa inyo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, karapat dapat kang purihin. Kaya sa umagang ito, wala kaming ibang gagawin, Panginoon, kundi pasalamatan ka, kundi ibalik sa iyo yung karapat dapat na papuri para sa inyo, Panginoon. Na magamitin mo yung bawat isa sa amin na maging daluyan ng panalangin, daluyan ng pasasalamat, daluyan ng papuri, Panginoon. Kaya sa umagang ito, lubusin mo, Panginoon, yung oras na mag-spend kami dito sa lugar na ito para magamit ang aming kakayanan, ang aming lakas, ang aming talino para lamang sa iyo. Pinupuri ka namin, Ama, pinapasalamatan sa inyo ang araw na ito. Ang lahat ng iyong mga nilikha, Panginoon, magpupuri sa iyo dahil ikaw karapat-dapat na papurihan. Hallelujah! Hallelujah! Kaya sa umagang ito, Panginoon, tanggapin mo yung aming pinakamataas na pasasalamat at papuri na inaalay namin sa inyo sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Excited na po ba tayong lahat magpuri sa ating Parang hindi. So pa, excited na po ba tayong lahat magpuri sa ating Panginoon? With joyful songs. Ayan. So, ngayong umaga, we will declare the goodness of our Lord. Handa na ba tayong lahat? Amen!
for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the sun reaches. I give you till it works around. Shout, all the kings among us, God lives here in our praises. Shout, all the kings among us, praise Him in everything. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the sun reaches. I give you praise till the morning. I give you praise when the sun is shining. I give you praise. I give you praise. I give you praise. All the kings among us, God is here in our praises. Shout, all the kings among us, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Give you praise, I give you praise, I give you praise, my true God. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till it works out right. Shout, all the kings among us, God lives here in our praises. Shout, all the kings among us, praise Him, praise Him in everything. Shout, all the kings among us, God lives here in our praises. Shout, all the kings among us, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise our Lord. Heaven's open as we praise Your name. Join us as we praise Your name. Heaven's open as we sing Your praise. Angels join us as we praise Your name. Heaven opens as we sing Your praise. Angels join us as we praise Your name. Heaven opens as we praise Yes. And angels join us as we praise Your name. Shout, of the kings among us, God lives here in our praises. Shout, of the kings among us, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout, of the kings among us, God lives here in our praises. Shout, of the kings among us, praise Him, praise Him, praise Him in everything. But shout, shout, of the kings among us, God lives here in our praises. Shout, of the kings among
praised, Father. In your holy name, you're worthy to be praised. We glorify you, Father. We glorify your holy name. Hallelujah. Sa aming kalagitnaan, Panginoon, ay patuloy na sasamba kami sa iyo. Patuloy na maglilingkod, patuloy na magpupuri sa iyong banal na harapan, o aming Panginoon. Who is this King of glory? Beautiful and matchless one. Who is this King so holy? Every knee will bow at his throne. Who is this King? Who is this King of glory? Beautiful and matchless one. Yes, Lord. Hallelujah. Who is this King so holy? Every knee will bow at your throne. Jesus, the
sabihin mo sa Panginoon, You alone are worthy of our praise forever. You alone, seated on the throne of Yahweh, our Savior, our source, everything, Lord. We worship you po sa umagang ito. Be lifted up, Lord, in the praises of your people. Be lifted up, O God, in the hearts of your people. Lord, hindi ko alam ang kalalagayan ng bawat isa. But one thing is for sure, you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Hallelujah. 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 My heart is overwhelmed, Lord, for who you are. You are beautiful. Your love is beautiful. You are holy. You are light, Lord God. Let every eye see who you are, Lord God. Our living God.
is here. The Lord is here. The King of Kings is here. Yes. This place is the place where you are here, Lord God. Maraming salamat po, Ama, sa presensya mo sa kalagitnaan po namin. Thank you for your presence. Thank you for your love. Thank you for your unending grace sa buhay po ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord, kasi dinala mo kami sa lugar na to, Panginoon. You have prepared something for us, Lord God. And our hearts, Lord, ay nasa receiving mode, Panginoon. Open the eyes of your people, Lord God.
Open the ears of your people, Lord, the hearts of your people, Lord, that everyone, Lord, in this place may see you, may hear you, Lord, kahit yung mga nasa online, Lord. Lord, we want more of you sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba tinadakila, for you are worthy to be praised, Lord God. Nasaan man kami, Panginoon, sa buhay namin, pagsamba pa rin ang resulta nito, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, aming Diyos na buhay. Sinasamba ka namin, Ama. Lahat ng pagtanghali sa'yo, lahat ng pagmamahal ay sa'yo, lahat ng paggalang ay sa'yo, lahat ng meron kami ay sa'yo lamang po karapat dapat ialay, Ama. Maraming salamat po. Purihin ka, Lord, sa araw pong ito. Maraming salamat po. Salamat, Lord, sa dakilang pagmamahal mo po sa amin. Hallelujah. 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 Ito po aming pagsamba, Ama, sa pangalan po na aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 That was the exact word na sinambit ng mga Israelites nung pumasok ang Panginoon sa Jerusalem. Nung sinabi ng mga Pharisees, let them stop worshiping you. Nung sinabi ko nung unang verse, if the people will stop worshiping me, then the rock will worship. Yun yung eksaktong worship na ginawa ng mga Israelite nung pumasok ang Panginoon. Sinabi ng mga Israelita, Hosanna, blessed he who comes in the name of the Lord. Amen. Ngayon naman po, let's prepare our hearts, let's prepare our ears. Sabi sa salita niya, faith. Do you have faith? Meron po ba kayong faith? Meron, pero hindi pare-pareho ng level. Tama? Gusto natin mapataas yung ating faith. And then the word says, faith comes from hearing and hearing the word. Kaya sa umagang ito, patuloy tayong makinig sa salita ng Panginoon. Ibibigay sa atin ng ating pastor online kasi wala po siya, nasa Bicol po siya ngayon. And then another thing, patuloy po tayong mabusog. Mabusog tayo sa mga salita na ibibigay sa atin ng ating pastor. Sabi sa Matthew 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa kanyang bibig. Sabay-sabay po tayong kumain ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Bluetooth mode. Paired. Disconnected.
Good morning. Nandito kami ngayon sa Legazpi. Last Monday pa kami sa Bicol. Nag-strike kami sa Camarines Norte. Tapos nag-Albay kami, Legazpi City. Tapos nag-Sorsogon kami. Tapos dito kami sa Legazpi. Bukas, papunta kami ng Nagasip. Sumali kami nagpunta rito after nung ating anniversary sa Tansa. By the way, salamat sa patagumpay, no? Masayang anniversary ng mga kapatid natin sa Tansa. Palakpakan naman natin ang Panginoon, no? Sa anniversary ng Tansa. So, salamat sa buhay ni Kuya Julian, ni Ate Meldy, ni Ate Lilet, no? At saka yung mga ginamit ng Lord doon sa lugar ng Tansa, sa gawain doon. In-acknowledge ko last Sunday, yung mga nagamit ng Lord doon sa Tansa. Pang-siyam na taon na ng ating gawain sa Tansa, kaya salamat. Although yung kanilang lugar ay maliit din, yung nakuha natin doon na lugar ay maliit. So, pag-pray natin, yun ang kanilang yun ang kanilang challenge ngayon. Kahanap sila ng mas malaki pang lugar. At nakakagala, no? Namaralig si Paul, si Frank, nakita namin na nagkikitara. Tapos yung mga iba pa doon na nakita namin na nag-grow sa kanilang spiritual life. Maraming salamat sa Panginoon. So, by the way, ngayong umaga, no? Para sa ating message, ang ating pong pag-usapan ay tungkol sa worship, sa pagsamba. Salamat din sa worship team na nag-lead ng ating worship po sa kanilang tiyaga at sa kanilang, siyempre, sa kanila pong kaloob na binigay ng Lord sa kanila para mamuna sa atin sa pagsamba. Kamusta po ang inyong buhay pagsamba? Paano mo gigridan, no? Yung worship life mo? At the scale of 1 to 10, sa tingin po ninyo, kamusta ang buhay pagsamba? From 1 to 10. Is it 5? Or is it 7, 9, or 10? Or is it below 5? Below 5, parang pula, you're not satisfied. So, meron tayong buhay pagsamba natin, no? Which is very important, no? Bilang mga anak ng Diyos, at siyempre, no, bilang mga nagmamahal sa ating Panginoon, paano tayo lumalalim sa ating buhay pagsamba, sa ating relasyon, sa ating Panginoon. So, yun yung pag-usapan po natin. So, ano man yung grade po natin sa ating worship life, no? Ang goal natin ay siyempre mapataas pa ito, mas lumago pa tayo sa ating relasyon sa ating Ama, no, sa ating pagsamba. So kung meron po kayong Bible, makibukas po kayo sa akin sa John chapter 4. Pipiliin lang po natin yung talata na ating babasahin from 19 to 24. So hindi na po natin talakayin yung story, ng John chapter 4 tungkol sa Samaritan woman. Pero gusto ko lang po na balikan natin, no, yung ilang talata na sa pakikipag-usap ng ating Panginoong Hesus doon sa Samaritana ay lumutang, no, yung patungkol sa pagsamba. No, na tinuro niya doon sa Samaritanang babae, no, na mga katotohanan, no, na mahalaga rin para sa atin. Lalo na sa ating relasyon, no, sa ating Diyos, ating buhay pagsamba. So sa chapter 4 ng John, verse 19, so tayo nagsimula po hanggang verse 24. Babasahin ko po. Sumagot ang babae, so ito yung Samaritana,
Sa tingin ko, isa po kayong propeta. Ang aming mga ninuno ay sumamba sa Diyos sa bundok na ito. Ngunit kayong mga Hudyo ay nagsasabi na sa Jerusalem lang dapat sumamba ang mga tao. Sinabi ni Jesus sa kanya, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. Kayo mga Samaritano ay hindi nakakakilala sa sinasamba ninyo. Ngunit kami mga Hudyo, kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay mula sa amin. Tandaan mo, darating ang oras at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganyan ang mga taong hinahanap ng Ama na sasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang tumatamba sa Kanya ay dapat pinapangunahan ng Espiritu at naaayon sa katotohanan. So, tinausap ng Panginoon, di ba, itong Samaritanang babae na kung saan ay inabot ng ating Panginoon, siyempre para sa kanyang kaligtasan at sa kaligtasan din ng kabuuan ng village ng Samaria. So, at sa kanilang pag-uusap, so tumako yung pag-uusap nila tungkol sa pagsamba. Actually, ito ay nakuksan ng babae, no? Kasi sabi niya, sa tingin ko, propeta ka no? Sabi niya, yung mga ninuno namin, no? Sumamba sa bundok na ito. Sa tinutukoy niyang bundok ay yung bundok sa Samaria, yung Gerizim, no? Yung Mount Gerizim na nasa Samaria. So, from the Old Testament, di ba yung yung balon na nandoon, ay kay Jacob. So, lumang tipan yung background nito. So, pero sabi niya, kayo mga Hudyo, sabi niya, sa Jerusalem lang sasambahin ang Diyos. So, sagot na natin Panginoong Jesus sa babae, so sabi niya, darating na ang panahon, hindi na kayo sasamba sa Ama. Hindi na kayo sasamba sa Ama. So, ito yung pinaka-object ng ating pagsamba, di ba? Ang tatay, ang Ama, or Father, our Father. So even yung mga Samarians, sa mga Samaritana, so ang Ama rin naman ang kinikilala nila. Ang Jerusalem, di ba? Ang Ama, ang ating Diyos. So yun pa rin ang object ng pagsamba. Siya pa rin ang Diyos natin ng ating sinasamba. So hindi ito mapapalitan. Siya pa rin ang pinaka-sentro at pinaglalaanan natin ng ating pagsamba, ang ating Ama, ang ating Diyos. Na lumikha sa atin, ang ating malilikha, ngayon ang ating Panginoon, pinag-aalayan ng ating buhay. So siya ang sentro ng ating pagsamba, ang tatay natin. Ang Panginoong Jesus, di ba siya ay naparito, nadalay tayo sa tatay. Kaya nga dito sa pagkakataon na ito, so tinuturuan niya ng kanyang kanyang mga kausap, hindi may mga nakikinig din sa kanila, ay ang pinaka-object ng pagsamba ay ang tatay. For si Jesus ay naparito para ipakilala tayo sa tatay. Pakilala sa atin ang tatay. Makabalik tayo sa tatay natin. So, siya pa rin ang object ng worship natin. So, napakahalaga nun na ang mga puso natin, ang buhay natin, ay nakasentro sa tatay natin bilang mga anak niya. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus o sa pamumuno ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Now, yung lugar ng pagsamba, so, ang sabi ng Lord, darating yung panahon, so hindi lang sa Samaria, hindi lang sa Mount Gerizim, hindi lang sa Jerusalem, sasambahin ng Ama, ang ating Diyos. At ang sabi niya, so darating na ang oras, at narito na nga. So parang isa itong announcement na may pagbabago. Nagsimula na nga dahil nandito na ang ating Panginoon. Na ang mga tunay na sumasamba ay isasamba sa Ama at sa Espiritu at katotohanan. So ibig sabihin, hindi lang ito nakalinis sa lugar
sa Samaria, sa Jerusalem. Of course, Jerusalem, alam natin na nawala doon yung templo, di ba, nag-iba na yung templo. So, maring sa iyo sa pinahiwatig ng Panginoon na hindi lang sa mga lugar na ito. At sa Samaria, so, yung lugar din ng pagsamba doon ay probably din ay nawala na rin, no? Pero ang tutukoy ng Lord, no, ay ang pagsamba, ano, na maaari nang gawin sa iba't ibang dako, sa iba't ibang lugar. Sabihin, yung place of worship can be anywhere, no? And an altar can be everywhere. So, pwede na magkaroon ng altar sa banal na dako para sambahin ng ating Diyos. Hindi lang ito naka-limit, no, sa Jerusalem, sa Samaria. So, everywhere, pwede na there will be an altar to worship our Lord. So, hindi mo may alis, when we speak of worship, there's always an altar. Tayo kasi, di ba, bilang mga Kristiyano ngayon, pagkaraniwan, pagkalahatan, di ba, evangelicals, no? Parang hindi nakaduktong yung sa worship yung altar. Pero sa Bible, no, pag sinabi natin worship, there is always an altar. May altar pala. So, nung sinabi ng Lord na hindi na to sa Jerusalem lang, di ba sa Samaria, it also implies, no, that there will be altars everywhere. Kasi there is always an altar, no, whenever we worship our Lord. We build an altar. So katulad kanina, no, as we worship together, dyan sa Dasma, so you're building an altar. Naranasan nyo yung presensya ng Panginoon, no, as you worship, no, as you offer your lives to as living sacrifices. So as you come in spirit and in truth, there is an altar. So in a city, no, katulad ng Dasmariñas, probably this morning, no, marami nag-worship sa Dasmariñas, di ba? At sa iba't ibang simbahan, sa mga Kristiyano at sa hindi Kristiyano. Kasi sa kultura Pilipino, no, ano man ang reliyon, kalimitan, no, ay araw ng linggo yung pagsamba. Kahit minsan sa pagsamba sa hindi totoong Diyos. No? So may altar pa rin yun. May altar pa rin yun. Kaya nga, sa isang lugar, no, kung kaninong altar, no, yung malakad, kaninong altar yung sinasamba, sinasambahan, at maraming sumasamba, sabihin mas malakas siya sa isang lugar. So, dito, so pinapakita ng Lord that an altar can be everywhere, no? Anywhere, no? That we can worship our Father. Pwede na natin sambahin ang ating Panginoon. Pero merong mode, no? Merong pamamaraan ng pagsamba. So, sabi niya, it is in spirit. It is in spirit and it is in truth. In spirit, no? Sa Espiritu, sa banal na Espiritu, ang tinutukoy yan. Kung mapapansin niyo yung Bible nyo, capital letter yung Espiritu or yung Spirit. Kasi ito yung nakikita sa konteksto ng pag-uusap. Hindi lang ito human spirit, but the Spirit God, pag sumamba tayo sa Kanya. So, saan natin ito makikita? Siyempre sa Romans chapter 8, verse 15. So, kung may Bible ulit kayo, palagi ko, very familiar na kayo dito sa verse na to. Kasi this is one of our key verses. No? Palagi natin nababasa, nababanggit. Sa Romans 8:15, sabi niya, at ang Spiritu, so yung Spiritu, ang Spiritu ni Jesus Christ, or the Holy Spirit, no, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, no, ay hindi ibinigay upang magkaroon muli kayo ng takot. Sa halip, upang kayo maging mga anak ng Diyos. So ngayon, sa pamamagitan niya, matatawag na ninyong Aba, Ama, ang Diyos. So sa pamamagitan ng Espiritu, so sabi ni Paul, di ba? Kaya, ano to connected, sa paliwanag ng ating Panginoong Jesus. Of course, ganoon naman ang Bible, di ba? Hindi naman nagko-contradict ang Biblia. Kaya nga, isa yun sa kagandahan ng salita ng Diyos, ng Biblia. So sabi ni Paul, so sa pamamagitan ng Espiritu, then makakatawag na tayo sa Kanya ng Aba, ng Aba, Father. Aba, Father. Ama, Ama. Aba, Ama. Dito sa salin ko sa Tagalog.
So sa ating Diyos. So yun yung worship, no? Dahil tayo ngayon, no, bilang mga anak ng Diyos, o tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos, so now, nakakalapit na tayo sa Kanya ng Aba, Ama, di ba? Nakakasamba na tayo sa Kanya. So, nagkaroon na tayo ng relasyon sa Kanya. So, bilang ating Diyos, no, tayo bilang Kanya mga anak. At sa pamamagitan nun, no, yung banal na Espiritu na nasa sa atin, then, yun na yun, ano, nakakasamba na tayo kahit kailan, kahit saan, no? Para tayo sumamba sa Diyos, no? Para tayo lumapit sa Kanya. So, relasyon, no? Ito ay isang relasyon, no? na bago nung naparito ang ating Panginoong Yesus. So, sa pamamagitan ng Espiritu, no, na nasa sa atin bilang Kanyang mga anak. So, sana ito ay no, nararanasan, no, ng natin at lumalago tayo sa ganitong karanasan, no, bilang mga anak ng Diyos, no, na meron tayong relasyon sa ating Diyos bilang ating Ama at nakakatawag na tayo sa Kanya ng Ama. So, ibig sabihin, kahit nasa kandako, kahit sa lugar ka, kahit nakasakay ka sa sasakyan, nagbibiyahe ka, namamasyal ka, nasa bahay ka, di ba, naglalaba ka. So, ano man yung ginagawa mo, then, pwede ka nang lumapit sa Ama, sa Espiritu. Kaya, andun yung connection natin lagi. So, isang buhay, no, na handog sa Kanya, no, living sacrifice sa ating Lord. Diba? That is our spiritual worship, that we offer our lives as living sacrifices, which is our spiritual worship to our Lord. So it is in spirit, it is through the Holy Spirit. So every one of us, so qualified tayo na sumamba, ano, sa ating Ama, no, kahit saan, sa pamagitan ng Banal na Espiritu na nasa sa atin. At sabi niya pa, ano pa yung mode of worship? Sa katotohanan. Sa katotohanan. So anong ibig niyang sabihin ng katotohanan? Siyempre, sa madaling paliwanag, katotohanan, so, hindi fake, no? hindi ka nagkukunwari, no? So, katotohanan. No? So, kasama yun, no? Sa pagiging totoo, so, sa pagsama natin sa Lord. Pero ibig sabihin din ito, hindi lang ritual, no? Hindi lang ritual, hindi lang programa. So, maaari ka kasing, di ba, sumama sa corporate worship, no? Sumama ka sa isang programa, no? Pero hindi mo naranasan yung pagsamba. Kasi hindi ka totoo. So, sama ka lang. No? Sumimba ka lang. Sabi ni Mami Che, di ba? Parang sumama ka lang sa isang religious na activity. No? Pero hindi ka sumamba. So, pwedeng nandiyan ka. No? Pero hindi ka nakakonect, no, sa Espiritu ng Diyos. No? At dahil hindi ka totoo, no? So, nagmamahit ka lang, palingalinga, no? Walang nangyayari sa tayo. Nahihinip, no? So, dahil ang pagsamba ay sa katotohanan. Sabihin, lalapit ka sa Diyos, no? Kung sino ka, ibubukas mo ang puso mo sa Kanya, no? At ihahayag mo yung pasasalamat mo sa Kanya. By the way, ang pagsamba hindi lang awit, no? Kasama yung awit. No? Ginagamit ng Diyos yung mga awitin. Pero paano kung hindi mo alam yung awitin, hindi ka na makakatamba. So, usually ako ang karanasan ko pag hindi ko alam yung kanta, na katulad ng nakaraan. Itong isang napunta namin sa Sorsogon, so nagpa-awit sila, di ba? Pero walang kopya eh. So, parang pangalawang kanta na yun. Kumbaga, unang kanta, alam namin yung kanta, alam ko yung kanta. Pangalawang kanta, hindi ko na alam yung kanta. So, anong ibig sabihin nun? Hindi na ako nasamba. Di ba? Parang di-disconnect na ako. I just continue to worship, no? Without songs, no? Hindi ko alam yung awitin, pero maring ganun din si Mami Che, no? Pero nanatili kami, no? Doon sa diwa ng pagsamba, nakapikit, nangataas ang kamay, no? Konektado ang puso sa Diyos, no? Sumasamba, no? Sa Kanya. So, hindi to pagalingan ng boses, no? Pagandahan ng kanta. Pagamat maganda yun, mahalaga rin yun sa mga tagapanguna, no? Dahil siyempre, pangit naman, di ba? Pag wala sa tono yung tagapanguna.
lahat tayo walang susundin na tono, no? Kaya yun ang dahilan, no, kung bakit hindi lahat ay naunguna sa pagsamba. Pero sa pamumuna yun. Pero sa pagsamba, lahat tayo pwedeng sumamba. Kahit hindi natin alam yung kanta. Kahit matulin masyado o mabagal masyado. So, but it's not only through songs. No, worship is not only singing. It's not only singing. Worship is spirit. It is in truth. No? So, it's not rituals. No? It's not programs. So, buhay mo ito no? Yung pagsamba. So, yun yung tanong ko kanina. Kaya, ano yung grade mo sa worship life mo, di ba? Kung gaano ka na lumalago sa worship life mo. So, sana yun, ma-challenge tayo doon, na lumago tayo sa worship life natin. No, ano yung dahilan ng pagsamba? Sabi ng Lord yan, sa binasa natin, ganyan ang mga taong hinahanap ng Ama na sasamba sa Kanya. So, anong dahilan ng ating pagsamba? The Father is looking for that kind of worshiper, for true worshipers. No? Ganun pala yung pananabing ng tatay sa atin. Hindi ko alam kung narinig niyo yung dumaan ng motor. Nasa tabi kami ng kalsada nito sa hotel, tinitira namin. So, ganun yung pananabik ng tatay sa pagsamba. Naghahanap siya ng mga sasamba sa kanya sa spiritual at katotohanan. So, ito yung reason why we worship. Naghahanap ang tatay. Hinahanap niya, inaantay niya. Yung mga anak niya na nasasamba sa kanya. Noong sasamba sa kanya. Sila nga, nagpapakatotoo. Yung kung sino tayo. Yun naman ang gusto ng Lord na ano man yung ating sitwasyon, mahina ka man, di ba, may problema ka man, may pangangailangan ka man, pwede ka lumapit, pwede ka sumamba sa atin. So, kung magiging totoo, So, yun yung isang dahilan. The Father is looking for true worshipers. At ang isang dahilan pa, sabi niya, ang Diyos ay Espiritu. Kaya tumatamba sa Kanya ay dapat pinapangunahan ng Espiritu at naayon sa katotohanan. So, bakit na tayo sasamba? Kasi ang Diyos ay Espiritu. So, yung sabihin nun, para yung sa relasyon natin sa Kanya, para kumonect sa Kanya, ay sa pamagitan ng Espiritu. So, para mo siya maranasan, at para lumago yung relasyon mo sa Kanya, ay kailangan daw ay sumamba tayo sa Kanya dahil siya ay isang Espiritu at makakakonect tayo sa Kanya through our spirit. So, through the Holy Spirit that in us, that will lead us in worship. So, through that Spirit, because God is Spirit, kaya in Spirit and in truth, so pwede tayo lumapit sa Kanya. So, yun yung dahilan ng ating pagsamba. Kung gusto mo makatagpo ang Diyos, maranasan siya, He is Spirit. Espiritu siya eh. So, para maranasan mo siya sa buhay mo, kailangan sumamba ka. Kailangan sumamba ka sa Kanya, sa Espiritu. At doon mo maranasan, ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Dahil siya isang Espiritu. So, doon mo mapapakinggan ang tinig niya. Doon mo siya mararamdaman. So, doon mo mararamdaman ang pagyakap niya, ang pagmamahal niya, ang pag-ibig niya sa iyo. Sa panahon ng pagsamba, di ba? Kung kailan tayo lulukod, iiyak, dadalangin, aawit, magpupuri sa Kanya. Kasi yung Espiritu natin ay nakukonect sa Kanya because He is the Spirit. Kaya nga, di ba, kung gusto natin siyang maranasan, we invite Him. Inaanayahan natin siya. Isang Espiritu ng Diyos o isang Spirit God in our means. Para maranasan natin siya. Kaya nga, corporately, pag sumasamba tayo, there is a greater presence of God in our means. Because He is Spirit. Doon natin naranasan yung glory, yung Shekinah, glory of God. Kasi that is His Spirit. Yung Shekinah glory is His Spirit. There is a physical manifestation that through that glory na somehow
tangible, no? Sabi nila, merong clouds, no? So there is a physical manifestation, no? But most of all, no, we know, no, alam natin, no, na nandoon tayo sa diwa, ano, ng presensya ng Diyos, kasi nararanasan natin. It is something that we experience na mahirap ipaliwanag sa mga hindi sumasamba, kasi hindi nila nararanasan ng Diyos. No? Bakit? Because it is the Spirit. God is Spirit. Kaya kung gusto natin na maranasin siya sa buhay natin, so we need to grow, no, in our worship life, sa buhay panalangin natin. So, buhay panalangin ng pamilya, kung gusto natin maranasan ang Diyos sa pamilya natin, mas maganda kung ang buong pamilya ay sama-sama, na may nakalaan na altar, no? Dumadalangin sa Diyos, lumalapit sa Diyos, sumasamba sa Diyos, no? Nang sama-sama. So kaya nga meron tayong family altar, di ba, na tinuturo natin sa church, no? Para yung buong pamilya, no, maanayahan ang presensya ng Diyos, no, sa ating mga tahanan. So at ganoon din sa kabuuan ng church. No? Kaya pag Sunday, no, ito yung nilaan natin na panahon, no, na sumamba sa Kanya. Imagine, ano, Sunday worship na hindi mo naranasan ng Diyos, o kaya walang pagsamba, o kaya 5 minutes, parang hindi tama, no? Parang hindi yun ang dahilan, ano? Kung ibang programa yung bibigyan natin ng mas mahabang panahon at mas importansya, no? Hindi yun ang dahilan. Ang dahilan talaga ng pagkasama-sama natin ay pagsamba sa Diyos. At dapat iyon ang sentro, iyon ang mas mahaba, di ba? Iyon ang mas malaking bahagi, no, ng ginagawa na. Kasi tinatamba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. So, maganda, no, na lumabas pa tayo sa ating buhay spiritual, sa ating relasyon sa ating Diyos, no? At maranasan pa natin siya sa buhay natin. Higit sa lahat, no, maganda na maranasan natin, no, ang lumalagong buhay ng pagsamba na meron tayo. So, ang hamon po sa bawat isa, what is our next step? What is your next step, no, this week? Grow in your worship life, no, this week. Privately, pwede mong gawin yun, no? In spirit and in truth. No? Privately, no, maranasan mo ang Diyos, no, sa buhay mo, no? Sa nasang kaman, anuman, no, ang ginagawa mo, no, pinupuntahan mo, you can grow, no, in that spiritual life, no? And corporately, grow in your worship life. Sabihin, pagka merong gawain na pupuntahan ka, be conscious, be sensitive, na you want to grow in your worship life. So kanino ka man mag-join, mamayang hapon, meron Jesus Reigns, no? So kung gusto nyo maranasan yung provincial-wide, no, na pagsamba, pwede kayo mag-join mamayang hapon. So we're encouraging you to join. Kami mamaya pupunta rito sa Legazpi City. Dalawa dito ang gathering, no? Morning, nasa Astrodome. Then in the afternoon, nandun sila sa open field sa tabing dagat. So, we will try, no, to visit those two events, ano, pagkatapos namin dito. So, bakit? Kasi this is something that we want to, you know, grow with. No? Parang this is an experience of corporate worship, no? Provincial-wide. Imagine, ano, yung mga kasama natin dito, mga kapatid natin, galing ng iba't ibang church, galing ng iba't ibang bayan, no? Kabuuan ng probinsya. So, anong karanasan, no, ang pwede natin na you know, matanggap magmula sa sama-samang pagsamba, no, at pagtataas ng pangalan ng Panginoon sa kabuuan ng nanamigan. So sana kung di kayo busy mamayang hapon, nasa Imus, no, ang gathering ng Jesus Reigns ng Cavite, pwede kayong pumunta, pwede kayong sumaglit, no, kung hindi nyo kaya pusin yung programa. Pero somehow, no, naniniwala ako na merong may dudulot yun, no, na paglago sa atin, no, at sa ating buhay pagsamba, no, sa ating Panginoon. So, naka-white daw na t-shirt.
Hindi namin alam sa Cavite. Meron natin different colors that you could wear sa Cavite. Pero dito white. Kaya kami, bumili na kami ng t-shirt namin na may tatak ng gathering. Anyway, so that is my next step sana sa inyo, na this week, grow in your worship life. Privately, corporately, marami pa. There's more of God, more of God that we want to experience, that we want to know and experience as God's children. Amen? Sige, tayo po ay manalangin. Salamat po tayo sa Panginoon sa umagang ito. Dakila Ama, maraming pong salamat sa iyong panawagan sa amin na kami nga po ay tumugon, Lord, sa iyong kagustuhan, sa iyong paghahanap, Lord, ng mga sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ama, tulungan niyo po kami na makatunggon po, Ama, at maranasan ka bilang isang Diyos ng buhay, isang Diyos na Espiritu, na kumikilos, Lord, at naghahayag ng iyong sarili, Lord, ng iyong presensya, ng iyong kabanalan sa aming mga anak po na sumasamba po sa iyo. Lord, dalayan ko po na pangunahan niyo po kami, Lord God, at patuloy na lumago, Panginoon, sa aming relasyon po sa inyo, Lord, at lalo na nga po sa aming buhay pagsamba, Panginoon. Salamat po sa bawat isa, Lord, na narito ngayong umaga, sa mga nakasama po ngayong umaga, Panginoon, sa pagsambang ito. Tuloy nga po, Ama, na dalayan po namin, Lord, na patuloy ka pa namin na makilala, maranasan sa aming mga buhay ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, Panginoon, at mga gagawin niyo pa, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, bilangin po mga anak. Kaya purihin ka nga po, salamat sa umagang ito. Lord, salamat sa iyong mga salita, Ama, na aming pong pinag-aralan po ngayong umaga. Purihin ka po sa iyong pinakamataas na papuri. Ito nga po ang aming samo at panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Bale, hindi po ako yung nakaschedule magpa-offering ngayon, pero nung sinabihan po ako kanina na ako daw magpa-offering, sino ba naman po ako para tumanggi? Na para ipakita kung gaano kabuti si Lord sa buhay namin buong pamilya. So, kaya para si Lord kahapon pa, 2 days nang nangungusap sa akin na kung ano yung isi-share ko ngayon, kasi ako pala yung magpapa-offering. Bale, sa mga alam ni Lord na ayoko talagang nag-share ng mga personal na nangyayari, personal na karanasan ko sa maraming tao. Kasi nga, feeling ko, nakikita yon as weakness ko. Pero syempre, paano malalaman ng ibang tao kung gaano kabuti si Lord, na may ginagawa si Lord sa buhay ko, kung hindi ko isi-share yung mga personal na pangyayari. Kasi si Lord naman pag kumikilos, personal siya. Kung hindi siya general na kung ano yung unique siya kung ano yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. Ganun siya kumilos. So, yung life verse ko, Caleb, nakalimutan ko sabihin. Philippians 4:7. Bale, ito ang pinangahawakan ko simula nang makakilala ako kay Lord. Kasi like ko naman sinasabi sa inyo na, yun nga, overthinker nga ako. So, ayan. Ayan yung life verse ko. Habang pinagninilay-nilayan ko yan, na-realize ko na bakit paulit-ulit yung problema na dumadating sa amin. Every year na lang, every year, kahit na gaano kalaki yung blessing na binibigay ni Lord, laging wala siyang pang-extra, walang pang what if. Kasi dahil dyan sa verse na yan, pinag-uusapan yung peace. So, dahil overthinker ako, lagi akong dapat meron akong sobra na nakatabi para sa mga susunod na problemang darating na hindi pa naman dumarating pero kailangan may solusyon na. Kasi nga, what if ganun yung mangyari? So parang ito yung message ni Pastor, mga ilang years na dun pa to sa lumang-lumang church natin na sabi niya, kapag paulit-ulit kang dinadala ni Lord sa isang sitwasyon,
baka hindi mo pa natututunan yung lesson na tinuturo ni Lord, kaya paulit-ulit kang nandyan sa sitwasyon na yan. So, parang na-realize ko nung Friday tsaka nung Saturday na hindi ba ako masaya? Hindi ba ako masaya na ginagawa ni Lord ng solusyon yung mga bagay at problema na ako rin naman yung may gawa. Wala nga lang sobra, pero wala siya para sa mga what if. So, ang na-realize ko po, is gusto kong i-share sa inyo ngayon, is ang peace dapat wala siya doon sa mga sa solusyon ng problema na hindi pa dumarating. Ang peace ay dapat kay Lord natin kukunin. Kaya ayan po yung life verse na binigay sa akin ni Lord. So, tayo po tayo at i-share natin ang ating offering confession. Heavenly Father, I honor you by putting first in my finances, giving you my best in tithes and offerings. I thank you, Father, that you supply all my needs according to your riches and glory by Christ Jesus and grant the desires of my heart. You are bringing me into my wealthy place. You are opening the windows of heaven and pouring me out blessings until it overflows. I call my house and property paid in full. I believe I receive raises and bonuses, jobs or better jobs, sales and commissions, favorable settlements, estate and inheritances, interest and incomes, rebates and returns, discounts and dividends, checks in the mail, gifts and surprises, lost money found, bills decreased and paid off, blessings and increase. Thank you, Lord, for meeting all my financial needs so that I have more than enough to give into your kingdom. This is my year of alignment. I receive abundant harvest now. It's offering time. Dalhin po natin sa harapan ng ating mga kaloob. Sa mga nasa online po, nakalagay po dyan yung ating GCash number. Kaya't ako'y magsasaya kasi Sinabi ng Diyos ay sinabi niya, kaya di ko bibitawan lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala ating nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sabi na pupunta mula Hilaga, Kanluran, Timog, Silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapalaan aking nagangganan. Amen. Sabi din sa 2 Corinthians 12:9-10, My grace is sufficient for you, and my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on you. Amen. Remember, yung weakness natin is God's power. Tandaan niyo yan. And for our announcement, ayun po, patuloy po tayong umattend every Wednesday sa ating mga community prayer meeting. Let's pray for the nation. May nangyayari sa bansa natin. Amen? Amen. Hindi lang ganun kabilis yung gusto nating resulta, pero still, huwag tayong tumigil sa pananalangin para sa ating bansa, para sa ating lungsod, para sa ating pamilya, para sa church, para sa ating barangay. At announcement, yung sinabi ni Pastor kanina about Jesus Reigns. Mamaya po sa Imus City Grandstand Oval Track. Nakapunta na po ba kayo doon sa may munisipyo ng Imus? Doon po ang meeting place. 2 p.m. meron pong parade. And then 4 p.m. start po ng worship para sa Jesus Reigns. November 30. Tapos next week, meron pong meeting ang YSC. Okay. Sa mga member po ng YSC, huwag po kayong mawawala. And then later, may meeting po tayo about sa
mga upcoming activities po natin dito sa church. And then next week, pakidala po yung inyong mga naipong mga bote, yung may mga lamang piso at mga barya. Pakidala po next week para sa ating auditing. Announcement. Ito pa, may announcement pa po tayo. Bago po natin i-announce yung may mga birthdays at ipag-pray, welcome po muna natin ang ating first-timer, si Ma'am Marisa Manso. Taga Santa Cristina 2. Welcome po, Sister Marisa. In-invite po siya ni Ate Pearly. At yung ating third time na nakasama, praise the Lord, si Ma'am Jocelyn Ramos. Marami pong salamat. Salamat sa Panginoon sa buhay po ninyo. Sige po, kamustahin po muna natin. Tayo. Kamustahin po natin yung ating mga first-timer. Amen. Ayun. Parang yung natin, batian session natin, parang rock and roll, di ba? Okay, ano pa po? Announcement. Sino po may mga birthdays? Birthdays. November 30 hanggang December 6. Tama po ba? Mga may birthdays, anniversary. Wala pong may birthday. Si Ate EJ, birthday po sa December. Ayun. Si Ate Thea, December din. First week. Wala po. Wala pong may birthday ng hanggang December 6. Wala. Si Lola Mary. Wala pa. Next week pa yata. Opo, next week pa. Wala na? Walang gusto mag-birthday ngayong linggo? Si Ate Judith. Tapos na si Ate Judith eh. Sige po, kung wala, tawagin ko po si Kuya Fred para sa ating communion.
Tumayo po tayong lahat. So atin po muling alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa Kalbaryo sa kanyang pagpapakahirap, no? Para po sa katubusan ng ating po mga kasalanan. So ang banal na hapunan ay hindi lamang po isang kaugalian o isang tradisyon na ginagawa natin para parate, no? Every Sunday or every saan mang lugar na nagagather, kundi ito ay mayroong isang kahulugan. Meron isang banal na kahulugan sa buhay natin, no? So kaya dapat po with respect na ginagawa po natin ito, hindi lamang basta meron po ito sa personal natin buhay, alam po natin na meron po itong spiritual na kahulugan. Amen? So ang tinapay po ay nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoon at ang katas ng ubas ay nagsisimbolo ng kanyang dugo. Sige, taas po natin ang tinapay. For I received from the Lord what I also pass unto you. The Lord Jesus, of the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Gawin po natin. Taas natin yung katas ng ubas. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Gawin po natin. Let us pray. Our Father in heaven, we praise you, we adore you, and we glorify your name. We thank you, Father, sa pagsama niyo po sa amin sa umagang ito. Thank you, Lord, sa pagtanggap niyo po, Panginoon, Lord, sa aming po mga buhay as we offer our life at sa pagtanggap niyo po, Ama, sa aming pong pagsamba, sa pag-alay po namin ng pagsamba namin sa inyo. At maraming pong salamat sa iyong presensya na aming pong naranasan ngayong pong aga. Na every time we worship you, we build a throne, we build your altar, Panginoon. Kaya maraming pong salamat. Salamat sa patuloy na pagkilos nyo, pagsama nyo sa amin, at sa patuloy na pagpapalago nyo, pagpapalakas nyo sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa buong araw nito, maging hanggang sa maghapon, dalayan namin ipong pagsama sa buhay ng bawat isa po sa amin at sa bawat isa na uuwi. Ama, patuloy po namin at nataas sa inyo ang aming pong pag-uwi at patuloy na paggabay nyo sa bawat isa po sa amin. Maraming po salamat. Samahan niyo po kami sa buong araw na ito as we worship you, as we glorify your name. Purihan niya nga po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, bago tayo maghiwa-hiwalay, halitan natin muli ng awit ng pagsamba ang ating Diyos. Amen. One church. Let's give our best praise and I am living for the
5 minutes break, all leaders. Then, meeting na po tayo para 12.